Mga kaibigan, ito na naman po ang Eureka's YouTube channel. Meron naman po sa inyo ibibigay na maiksi but accurate na tutorial kung paano po mag-transfer ng PIN sa BIR. So at the comfort of your home, hindi mo na kinakailangan pumunta pa sa BIR District Office. Pwede ka na po magpa-transfer ng PIN mo gamit itong BIR for 1905 latest version 2021. So take note, ito na po yung gagamitin natin na version, yung pinaka-latest ngayon, which is version 2021. As of today, yan ang ating version na available. Itong form na to ay downloadable sa BIR website, kaya hindi niyo po ito kinakailang bilhin or bayaran. Pwede na lang po kayong mag-download, which is, i-share ko yung link sa description ng tutorial ng vlog na ito. Okay, so let us proceed. Ating main topic is on how to transfer your BIR PIN. Okay. So, ang form na to, itong 1905, ay napakadaming gamit ito. So, yung mga major or main na gamit nito is for cancellation, correction, closure, update. Pero hindi na ating itatakal, kundi itong about on how to transfer your PIN. Okay, so ang pagta-transfer ng PIN na ating gagamitin is through email. Itong form 1905, after natin ito ma-fill upan, kaya atin po itong i-scan and then i-email natin dun sa email address na paglilipatan ninyo or doon sa district office kung saan kayo presently registered. So you have that two option. So let us proceed. Itong form 1905, ayan po, makikita nyo po dyan sa upper right at sa baba ng mismong 1905 yung version niya. Andyan din po yung page niya. So, sa page 1, ang una nyo pong pipilapan, of course, yung part 1, kailangan nyo ilagay dyan yung inyong PIN, branch, at saka RDO code at yung contact number. Importante po yan. If ever na hindi mo alam kung saan RDO code ka, you can check yung RDO code mo sa BIR website. Meron po tayong mga tutorial na dyan or way on how to verify your PIN, kasama na po yung RDO code nito kung saan ito currently registered. Okay, so ang second part naman na pipilapan natin is itong part 2 sa may number 5. I-check nyo lang po yan or X. I think X na lang. Okay? And then, yung number or letter D kasi ang maapektuhan na form ninyo is yung PIN card ninyo kapag nag-change address kayo. Then, lagyan nyo po yung reason or details, change of information or update of information because you need to update your address. Yung number 6, no need na po yan. Hindi na yan applicable sa inyo. Okay, so ito na. Move na kayo dun sa part B. Lagyan niyo po ng X yung box na change and registered address. And then kung transfer with same RDO lang, hindi kayo lumabas ng district office na yon, ito po yung inyong iikesan. But kung ito naman ay itatransfer nyo sa ibang district office, ito po yung inyong lalagyan ng X. And then ilagay niyo po yung complete and clear address na paglilipitan nyo. Okay? So, make sure na malinaw yan and then kumpleto para yung data na makakapture ni BIR ay accurate, tama. So, pag transfer within another RDO, kailangan nyo ding fill upan tong old RDO niya or yung current RDO niya and then yung RDO code nung bagong RDO. Okay, so after nating ma-fill upan ito, page 1, proceed to page 3. Okay, ayan po yung page 3. Yung page 2, huwag nyo nang pilapan yun kasi hindi na applicable yung mga nakalagay doon. Kundi ito na lang page 3. Ilagay nyo po itong pangalan nyo and pirmahan ninyo. Take note, kailangan may pirma yan. Okay? And then siguro pag in-email nyo itong request na to, isama nyo na rin yung scan, clear, and valid ID ninyo para ma-verify ni BIR yung authenticity ng request na to. So, i-scan mo na rin yung valid ID mo na may pirma at malinaw. So, after mo itong mapirmahan, ilagay mo din po yung effectivity date. So, kung kailan mo ito ginawa, yun ang ilagay mong effectivity date. But make sure na sana within that day din, ma-email mo. Okay? So, kailangan mo rin pilapan to, ilagay mo yung title or position mo bilang signatory. Okay? So, saan nga ba natin to i-email? May link po akong ilalagay na lang sa description kung saan yung makukuha tong mga email addresses na to. Okay? Pero partially ito po yung ipinakita. May pattern naman yung kanilang email address.
Small letter lang na RDO, then underscore, tapos yung RDO code, and then CSS, tapos at bir.gov.ph. So, kung ayaw nyo maghanap, madali na naman po yung email nila. Pattern lang nila is RDO, small letter, underscore, tapos RDO code, small letter din po yun. And then, CSS, small case din at bir.gov.ph. Kung tinatamad na kayong mag-check doon sa link. Okay, so ganun lang naman yan simple. Okay, so I would like to clarify lang na itong pag-transfer ng TIN na to is only applicable for individual na yung kanilang status sa BIR is as local employee or EO98 or ONET. Okay, but for those individual registered as professional, single proprietorship, ay hindi po ganito yung method natin ng pag-transfer ng TIN. Kailangan talagang pumunta kayo sa BIR District Office kung saan kayo register. Okay, but other than that, yung mga qualified individual na mag-transfer ng TIN via email using form 1905 is ganito lang po yun. I-email nyo lang po yung clear scanned copy ng 1905 together with your ID. Ipadala nyo doon sa email address, sa corresponding email address kung saan kayo magpapatransfer ng TIN or pwede rin na doon na rin mismo sa BIR District Office kung saan kayo naka-register. Okay? So, ako may suggestion, i-email nyo doon sa kung saan kayo naka-register mismo. Dahil nandun yung record ninyo. Pwede din naman dito sa bagong district office kung saan kayo magpapatransfer, pero ang method kasi niyan, pag na-receive ni bagong RDO, i-email din nila doon sa district office kung saan kayo naka-register. Maring ganun din yung method nila. Or I don't know kung meron na silang access para kunin mismo sa system yung PIN ninyo papunta na doon sa district nila. Kasi may mga kanya-kanya ding access ang mga BIR official kung na pwede silang kumuha ng record kapag merong corresponding request talaga. So, it's possible, pero there is a limitation of access of the BIR personnel para dyan. Okay, so this is all for now. I hope you will support this channel by following my Facebook page. And gusto nyo pong makabil ng mga exclusive perks, you can join my channel. And then, kung may mga tanong kayo, exclusively chat nyo na lang po ako. At for those who are member, atin po itong i-accommodate syempre. Pero doon naman sa mga non-member, maaaring hindi ko kayo ma-priority, pero I'll see to it din na kahit pa paano masagot kayo, hindi man agad, or ginagawan ko rin ito ng vlog para sa pangklahatan din. So, thank you, and hopefully, inyo pong isupport ang channel na to by sharing yan yung mga kilala din na kailangan ng mga itong tutorial. God bless and more blessings sa inyo.